I'd like to acknowledge the presence of Senator Miriam Defensor Santiago. Good afternoon, ma'am. Thank you. With your permission, Mr. Chairperson. Yes, ma'am. You have the floor. Thank you. But first of all, let me say thank you to Senator Peter Alan Cayetano, to Senator Drilon, and to Senator Escudero, whom I have jumped over in our queue because I am sick. Thank you very much for allowing me to speak earlier than scheduled. First of all, Mr. Chair, I would like to enter for the record only certain of my reservations and just general comments on constitutional law involved in this case. Oh, there you are. Let me take a good look at you. Kasi naging RTC judge kasi ako eh. Batang-bata lang ako. At ang unang tinuro sa amin ay, ang unang katungkulan ng isang hukom ay pag-aralan niya ang pagmumukha ng testigo. Observe the demeanor of the witness. Now that I observed your demeanor, I more or less know what things would make you quarrel with your husband. Mr. Chairman, I have certain reservations for the record. Number one, right against self-incrimination. The Philippine and U.S. constitutions have different versions, with the result that the right against self-incrimination is more lenient in our country. The U.S. Constitution Amendment 5 provides, quote, "No person shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself." Notice that in the United States, and therefore in American jurisprudence, picked up sometimes by our Supreme Court, the right against self-incrimination applies only in a criminal case. This is not a criminal case, this is an administrative case. Therefore, ordinarily, if we were in America, there would be no right against self-incrimination. But it's not the time to re-examine this constitutional concept. By comparison, the Philippine Constitution in the Bill of Rights, which you know as Article 3, Section 17 provides, quote, "No person shall be compelled to be a witness against himself without any qualification." Kaya, mas malawak ang right against self-incrimination ni Mrs. Napoles na akusado. Sa Pilipinas, nang sa Amerika, maswerte ka, hindi ka binista sa Amerika. In addition, the Philippine Constitution provides in Article 6 concerning the Legislative Department, Section 21, referring to inquiries in aid of legislation, quote, "The right of persons appearing in or affected by such inquiries shall be respected." Constitutional right na igagalang kita bilang akusado. I will not bully you. I will not attempt to outshout you. So I hope you'll show me the same courtesy by telling the truth, the whole truth, and nothing but the truth. I remind you, Mrs. Witness, pwede ka magtanggi sa pagsagot ng maski anong tanong na makababaon sa iyo o makasangkot sa iyo sa isang krimen. Karapatan mo yan. Pero wala kang karapatan magsabi ng sinungaling. Pag nagsinungaling ka, lagot ka. Kaya kaiba yung ayaw kong magsagot dahil baka lalo akong mabaon dyan sa krimen na yan. At iba rin yung magsinungaling ka sa harap ng isang senador. Nagusumpa ka eh. The Supreme Court has ruled, quote, "The right of the accused against self-incrimination is extended to respondent in administrative investigation." This is an administrative... What is so funny over there? I've just finished talking about respect for me as for my other senators. This is an institutional hearing. I'm sorry. You should be. The right of the accused against self-incrimination is extended to respondent in administrative investigations that partake of the nature of or are analogous to criminal proceedings. This is the latest case, Standard Chartered Bank versus Senate Committee on Banks, 2007. Kaya, walang duda na may right ka against self-incrimination maski hindi ito criminal case. This right may be invoked by resource persons only when the incriminating question is being asked. The consolation is that when this right is abused, such issue may be presented before the court. Kung ayaw mo ng ruling namin, mamaya pag sinabi mong ayaw ko magsagot dahil baka masangkot ako, at sa tingin ko hindi ka masasangkot ng pagtatanong ko,
at sabihin mong ayaw ko, mag-aapila ako sa chair ng committee o kaya magre-recess kami. Pero hindi ikaw ang magdedesisyon. Kung masasangkot ka, hindi. Kami. At kung hindi ka kontento sa ginagawa namin, pwede kang pumunta sa Korte de Justicia. The question whether testimony is privileged is determined by the court. Nang wala ako dito, sari-saring insultong inabot ko. Dahil yung tao na kasapi ng Senado, hindi man lang college graduate, hindi abogado, kailanman hindi nag-practice kung ano nung pinagsasabi na may kapangyarihan itong Senate Committee na magbigay ng immunity. Mali! 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 Tapos akong insultuhin niya. Sistema ang pinag-uusapan natin, manginsulto personal kagad para masaktan ako. Ano klaseng assembly ito? Now we are bound by the canons of civility and decency. The first rule in debate 101 is stick to the principles involved. Stick to the issues. Do not go into personalities. Kagad ang sagot niya sa akin ay tungkol sa personalidad ko. The question whether testimony is privileged is determined by the court. At least it is not enough for the witness to say that the answer will incriminate him, as he is not the sole judge of his liability. Arnold versus Nazareno, 1950. That is my first reservation about the right against self-incrimination. The second reservation, the meaning of self-incrimination. Hindi naman pwede, Mrs. Napoles, na lahat na lang tatanggihan mo at sabihin mo, baka masangkot ako. May mga regulasyon yan eh. To apply the privilege against self-incrimination, this is the standard, the test, the guideline. We ask whether the claimant is confronted by substantial and real, and not merely trifling or imaginary hazards of incrimination. Kailangan totoong masasangkot nga siya. Hindi natatakutin lang tayo na lahat yan masasangkot mo. Whether the accused the most guilty is highly factual in nature. And let me give you an example. Said the court, we cannot compel the witness or accused to furnish a specimen of her handwriting on the ground that writing is not a purely mechanical act because it requires the application of intelligence and attention. Marcelo V. Sandiganbay, 1999. Kaya ang hindi lang namin napilit sa iyo ay yung kailangan gamitin mo ang utak mo, ang pag-iisip mo. Yan, protektado ka dyan ng batas. Pero kung halimbawa, sabihin namin, dalhin mo dito ang isang ebidensya, dadalhin mo yan. Dahil kailangan na gamitin mong utak mo, ang pag-iisip mo. And, last, reservation. You may have no right to public attorney. Who is the public attorney here? I am not entirely sure that under the Constitution, the accused Mrs. Napoles has a right to counsel. The Constitution in the Bill of Rights, Article 3, Section 12, Paragraph 1, protects any person under investigation for the commission of an offense. That's actually custodial investigation when there's a crime committed and the police pick up a suspect. Our Constitution provides that, quote, if the person cannot afford the services of counsel, he must be provided with one. But, Mrs. Napoles, from what we have heard about you in the media, you can certainly afford the services of counsel. You yourself have chosen not to be accompanied by counsel. Ikaw namili, ayaw mo. Only 3 days ago, your counsel in the plunder case resigned and you knew you would not have a lawyer today. You have another counsel for the case of serious illegal detention, but you refused to bring him here. Kaya kagustuhan mo na lang talaga na wala kang abogado para magamit mong rason na naghahanap ka pa. At hindi dapat nabigyan ka namin ng libre na galing sa public attorney's office. Dahil sa batas, yung public attorney's office ay para lang sa mga mahirap na hindi makabayad ng abogado kasi mahal ang abogado eh. So I have my reservations. Ngayon, pagtatanong. When Mr. Ben-Hur Luy testified here in the Senate, he identified 3 senators as tanda, sexy, pogi. Question, is Senator Enrile the tanda? Answer. Hindi ko po alam.
ganito na lang, lagay na lang natin ito. Pag akala mo right against self-incrimination, sabihin mo na lang, right against self-incrimination. Maulit mo ba yan? Baka masangkot ako, right against self-incrimination. Kasi kaiba yung, hindi ko po alam sa I might incriminate myself. So if you're invoking the right, kung gusto mong karapatan mo sa ilalim ng saligang batas, pakisagot lang sa akin, right against self-incrimination. Oh, si Senator yung bang tanda? Ay, incrimination. Right. Kaya, ayaw mo na masangkot ka kung magsagot ka man. Hindi sa hindi mo alam. May alam ka, pero ayaw mo ipahiwatig sa amin. Maaring, tatingin mo, hindi ka nga masangkot. Pero, hindi kami ang hukom mo. Ang hukom natin, in fact, our jury, under the American system, kaibang hukom. The hukom or the judge makes only rulings on law. The jury finds out the facts. So our jury is the entire Filipino public watching nationwide television telecast live. Kaya ano kayang isipin ng publiko pag ganyan kang sagot mo? I invoke my right against self-incrimination. Una, that you will incriminate yourself if you answer the question. Parang inaamin mo, oo nga, alam ko. Kilala ko yung Enrile na yan. Ganon ang magiging kalalabasan ng pagtatanong mong yan eh. Anong pagsasagot mong yan eh. Inaamin mo na kakilala mo siya. Dahil hindi mo naman sinabing, hindi ko siya kakilala o hindi ko alam. Kung hindi, I invoke my right against self-incrimination. Kaya, tama lang na malaman ng publiko na may tinatago ka. In American jurisprudence, Mr. Chair, when the witness in a criminal proceeding invokes the right against self-incrimination, no consequence flows from it. The judge is not allowed to hold it against the witness or to hold it in favor of the witness. The judge is supposed to be neutral. But in our case, it is different because our right against self-incrimination applies to all manner of cases. So, we of course draw the natural conclusions. Pareho rin ng mga iniisip ngayon ng nanonood sa atin sa TV. Bakit ayaw niyang sagutin? Bakit ayaw niyang malaman ang katotohanan? Kaya mag-ingat ka, ha? Huwag kang magsabi. Susumpa mo lang kanina. I promise I will tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Kasi kung hatiin mong katotohanan, kung minsan, sinungaling ang labas. That's why, the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Ngayon, tawag, ang sabi ng mga testigo laban sa iyong dating empleyado mo, yung tawag mo si Enrile na si Tanda. Sino pa bang matanda dito sa Senado kung di si Enrile? Sabi niya, 89 years old na siya. Pero natin sigurado, baka 99 siya. O baka 109 na siya. Dahil kung minsan nagdidimensya na yata, lalo na tungkol sa akin. Ngayon, di natural lang na gano'n din ang sagot mo siguro. No? Is Senator Estrada the sexy? Right against self-incrimination. Kung Hindi ko rin po alam, sir. Ha? Hindi ko po alam. Anong hindi mo alam? Alam mo eh. What you want to say is, I invoke my right against self-incrimination. Right against self-incrimination. Ganon lang sagutin mo. Self-incriminating. Ganon na lang. Self-incriminating. Sino ka? Ikaw? Sino ka? Kayo na nagtatawag ako sinong abogado. Ikaw ano ka? Who are you? I'm Attorney Howard Areza from the Public Attorney's Office, Your Honor. So there are two of you. All right, go ahead and consult with your client. Oh, ano ba? Self-incrimination or I do not know? Invoke my right po. Okay. When you say that, wala na akong sinabi. Dahil yun ang batas natin eh. And is Senator Revilla the pogi? I invoke my right. Okay. Di, bilisan natin. Puro ka pala I invoke my right eh. May kilala ka ba personal sa mga senador na dinimanda na ng NBI through Justice Secretary sa Ombudsman? May kilala ka ba doon sa tatlo sa kanila? Yung nabanggit ko ngayon, si Enrile, si Estrada, at si Revilla. I invoke my right. Okay? Ayaw mo. Ngayon, may kilala ka doon sa mga iba pang senador na sabi ng Justice Secretary,
ididemanda pa niya sa susunod siguro na linggo. Hindi pa ito tapos eh. First batch pa lang ito, maraming batch siguro ito. Kaya bandang huli, baka wala na kaming quorum, kaya mag-imbento kami ng aming rule kung anong panibagong quorum sa Senado. Tingnan natin kung abutin natin yon. Pero walang, how do you say in Tagalog? Walang safety dito. Kaya ayaw ko na lumabas sa bahay ko eh, baka duraan ako. Ngayon, kilala mo noon kung sinong 24 senador, hindi ba? 24 lang naman kami eh. Kilala mo naman kami. Kamukha ng pangkaraniwan na mamamayan. Meron ka bang kilalang personal? Hindi lang sa kilala mong mukha, ang pangalan, o alam mo na senador ito. Kilala mong personal, yung parang kaibigan mo na. I invoke my right. Alright? Sinong kausap mo tungkol sa kasong plunder na ito? Sinong kausap mo? Maliban natural sa pamilya mo, asawa mo, anak mo, natural lang yon. Pero maliban dyan sa kanila, sino pa ang nakausap mo tungkol dito sa kaso plunder? I invoke my right po. Sino lang kausap mo? Invoke my right? Tapos ng Halloween, wala nang mga multo. Pag ganyan kang magsagot, I invoke my right. Lahat na lang tinanong, I invoke my right. Ibig lang sabihin sa publiko, sa isip at sa utak ng publikong Pilipino, may tinatago ka. At kasusumpa mo lang, magsasabi ka ng buong totoo. Paano masabi na, magsasabi ako ng buong totoo, pagkatapos sabihin mong, wala akong gustong isagot sa iyo. Sana kaninang nagsumpa ka, sinabi mong, ngayon, babasahan kita ng Rules of Court na libro ko rin. Pero hindi ako libre magsabi ng gusto ko. Kung hindi, sinusunod ko yung sinabi ng Korte Suprema. Nakita mo itong libro na ito? Rules of Court annotated by Miriam Defensor Santiago. At maliban dyan, 30 libro ang sinulat ko. Yan, lahat na yan. Ininsulto ako ng aking mga kapwa senador. Mga inggitero. At nang insulto pa po, wala ako dito. Nandito na ako. Abangan nyo ako mamaya. Ngayon, dito sa libro na ito, mahirap lang kasi pag nakapaligid ka ng inggit eh. Ano nang ang hinahanap ko sa iyo? Well, anyway, imimaryo ko na lang. Sabi ng korte, Rules of Court, the rules of the Court of Justice. Ang akusado, hindi dapat napawalang sala, maliban lang kung siya ang paraan para madakip at makulong ang mga talagang malaki ang kasalanan nila. Pero akusado nag-apply maging state witness, dapat he must meet 5 criteria. 5 ang listahan ng husgado eh. Number 1, there's an absolute necessity for your testimony. Number 2, there is no direct evidence. But never mind that. Habang buhay ka pa, nasa panganib itong mga senador at iba pa, baka cabinet member, at lalo na yung mga congressmen na napangalanan na ng mga subordinates mo. Nasa panganib silang masira ang buhay nila, mawala ang kayamanan nila, kasi kung found guilty sila of plunder, lahat ng kayamanan nila kukunin ng Estado yun eh. Malaming panganib sa kanila na buhay ka. Pero kung ngayon pa lang sasabihin mo na, wala na silang motibong patayin ka pa. Dahil ang record mo ay dokumento na. Kaya mag-isip-isip ka. Sabihin mo na maaga pa, huwag mo ipatihuli yan, ipapatay ka. These people are murderers. They're not only homicidal, they're murderers. They're planning your murder. So, ngayon pa lang, sabihin mo na, sa tingin mo, sino most guilty dito? Sa mga nasangkot? Hindi ko po alam. O hindi mo alam? Ako alam ko eh. Dahil napakalawak ng sakop niya, parang empire niya eh. Hindi naman pwede na ikaw, nanggaling ka lang sa Basilan, hindi naman sa minamaliit ko mga taga-Basilan, but what I'm saying is, wala kang sophistication. You're not exposed to the sophisticated lifestyle of Metro Manila. Hindi ka man nag-eskwela dito sa Metro Manila.
Kaya biglang sabihin ng galing ka sa mahirap na pamilya. Dahil maski taga Basilan, Mindanao ka, o doon ka sa mga malalayo na norte na probinsya, kung may kaya ang pamilya mo, talagang mag-ipon yan para makapag-eskwela ka sa Metro Manila. Ikaw, hindi ka man pina-eskwela dito, nagkayod ka lang sarili mo eh. Kinuha mo sa sipag at tiyaga. O, ngayon, kawa ka naman na ang ginawa ng isang tao o grupo ng tao, senador man, senador. Mrs. Napoles, narinig mo ako? Senador. Kasi yan ang pinakamataas pagkatapos ng presidente. Ang vice presidente, ang hanap buhay niya ay magantay na matiklok ang presidente. Kasunod doon sa presidente, ang senador. Yun ang most powerful person. Pagkatapos niyan, ang cabinet member. Kaya, ayaw nga naman, kung pakasira ka sa kanila, na ikaw ay makukulong ka for 20 or 40 years. Dahil lang sa pinoproteksyonan mo, ang most guilty of all. Hindi mo kaya itong buong empire na ito eh. You cannot make a pyramid out of separate bricks. Pag-isipan mo yan. Kung sa ngayon pa lang sabihin mo ng totoo, wala ka ng problema maski lumakad ka dyan. Maski lumakad ka ng hubad, walang titingin sa iyo. They won't even be interested in you. Dahil nabilin mo ng katotohanan dito sa amin eh. So, that is just the point. I'm trying very hard to belabor that particular point. Ngayon, nitong panahon na sakop ng investigasyon ng NBI, nung panahon na yon, sinong pinakamatandang senador during that time? Nung panahon na yon, covered by the NBI. Sino pinakamatanda? May matanda ba kay Enrile? Hindi ko alam. Hindi ko alam, ma'am. Probably you don't know. But he was the oldest senator at that time. Kaya sino pa kayang pangalanan mo ng tanda? Alangan pangalanan mo itong si Senator Trillanes dahil siya ang pinakabata yata na senador. Kaya, inaangkop ang palayaw ng tao sa kanyang sitwasyon. Magiging ganon yon. Kaya kung si Enrile ang the most guilty, sabihin mo na ngayon para malibre ka na at hindi ka na niya ipapatay. Alam mo yung taong yan, pag pumunta yan sa bathroom namin dito sa aming Senator's Lounge, may gwardya yan sa bathroom, sa kubeta, na naka-long firearm, assault rifle. Ganon. Kaya mahirap kang, wag mong i-underestimate yung Enrile na yan. May asim pa rin si Tanda. Tapos na ako dyan. Pinapaliwanag ko lang ng bubuti sa iyo. Question number 3. Ang asawa mo, si Napoles, dati reservist lang yan. Nagpa-activate siya hanggang siya naging major siya, hindi ba? Nung bata pa lang kayo, 18 ka pa lang, nag-asawa ka na, kaya di ka siguro nag-eskwela sa college. Pagkatapos, natira kayo sa kampo militar, at mayroon pa kayong karinderya o kaya may binibenta kayo doon sa mga sundalo. Ganon kayo nag-umpisa, hindi ba? Kaya itong asawa mo, militar. Si Enrile, halos buong career or professional life niya, naging militar dahil Secretary of National Defense during martial law. Kaya ganyan ang ugali niyan eh. Hanggang ngayon, akala niya, mga utusan niya at mga alipin kami. Ako yata, aliping sa gigilid. Meron aliping na mamahay or something like that. He treats us all as his slaves, as his moral and mental and intellectual slaves. Dahil nasanay siya sa mga arte at arrogance ng Secretary of National Defense during martial law. Ngayon, ang dami ng matapang. Ang dami nang insulto kay President Marcos. Nung panahon na yun, katakot lang nila kay President Marcos. Kitang-kita ko eh. Isa na si Enrile. Dahil assistant ako ng Secretary of Justice. Kung minsan natutuwa siya sa akin, pinapaupo niya ako doon sa cabinet meeting para makita ko may tsura ng ibang cabinet. Meron isang cabinet member doon na pag sinabi ni Marcos, ito ang tatanong sa iyo, nanginginig ka agad. Kaya di ako takot eh. Ngayon, halos buong yatang buhay ng mister mo ay naging major siya hanggat sa nag-retire na siya
no? Oh, nagkakilala ba sila ni Senator Enrile? Nung si Enrile ay Secretary of National Defense or kailanman? Answer. Hindi po. Hindi sila magkakilala. Opo. Meron silang mutual friends. Hindi po. Wala po. Hindi rin. Pero itong si Jaime, na asawa mo, kasangkot iyan sa military coup d'etat ng pangalan nun ay God Save the Queen para papatalsik si President Cory Aquino. Hindi ba totoo yan? Hindi ko po alam. Ay, hindi mo alam. Nag-asawa kang taong hindi mo alam? Ay, hindi. Alam ko nagkudita po, pero hindi ko alam kung ano yung mga... Ay, yung coup d'etat, alam mo, kasama siya doon. Opo, syempre command, kung anong utos ng command, di ba? Sinunod nila, pero wala akong alam mga kung anong queen hong pamagat, hindi ko po alam. Okay. Basta mayroon siyang, sangkot siya sa coup d'etat. Nakulong ba siya doon? Hindi po. Hindi siya nakulong? Opo. Hindi siya nakulong kasama ni Senator Honasan? Ay, hindi po. Ah, hindi totoo Hindi po. yan. Okay. Next question. Ang legal counsel mong si Rene Villa. Interesanto ito ah. Nagbasa ko ng ganito kakapal niyang biodata. I have to say that I've never met a biodata with such unparalleled mediocrity. Oh. Sabi nitong Rene Villa, na taga Iloilo yan pero hindi ko kakilala. He said, naging abogado mo, totoo ba yun? Opo. And then he said, nagyuman ka, hindi dahil dito sa mga NGOs, kung hindi dahil sa iyong international trade. Opo, sa Indonesia. Ayon lang, yung coal mining sa Indonesia. Yun lang yun. Opo, tsaka sa iba pa po. Ah, mayroon pa iba. Pero yung coal mining sa Indonesia, hindi nagtagumpay yun, hindi ba? Or hindi Yung- natuloy? Yung tinayo nil bago, pero yung dati pa po, ongoing pa po. At nag-isip ka pa ng trading of carbon credits. Totoo ba yun? Opo. Sinong kausap mo sa trading of carbon credits? Sa US po. Ah, sa Amerika naman. Opo. Ang dami, international personality ka pala. Ang dami mong kausap pa. At ito palagi ang abogado mo. Ngayon, para mo malaman, no? Para hindi mo ako i-underestimate. Nang nag-doctorate ako, kumuha ako ng subject ng international trade law. Walang kabuhay-buhay ang subject na yan. Konting-konti lang kami ang kumukuha. Dahil puno yan ng tariffs, duties, limited resources of the sea and how to apportion them to states, mga away ng mga estado tungkol sa mga unfair competition practices and so on. It's a very highly technical subject. Kaya, dahil sa nakakuha ko ng international trade law, nakipagkaibigan ako sa mga Pilipinong sikat na yun ang kanilang espesyalidad. Ang pinakauna nating eksperto sa international trade law ay si former Chief Justice, former Supreme Court Justice Florentino Feliciano. Dahil naging member pa yan ng International Tribunal on the Law of the Sea. Pagkatapos, si Chief Justice Lourdes Sereno, yun ang kabisado nilang international trade law na yan. Pero, kailanman sa buong buhay ko, hindi ko narinig na mayroon palang eksperto ng international trade law, ng pangalan niya si Rene Villa. Ngayon, ito bang si Rene Villa na kinuha mong abogado mo ay nag-graduate with honors ba ito? Di mo alam o ano? Hindi ko po alam. Alright. Kumuha ba ng master's yan sa law? Hindi ko po rin alam. Oh, paano lang ngayon in-advertise ng sarili niyang he's daw an expert in international trade law? Ulit nagtrabaho sa Kuwait, sa Jeddah, at sa Saudi Arabia. In other words, he's just an OFW masquerading as an international trade lawyer. Ah, pagkatapos sabi niya, kasi mga negosyo ni Mrs. Napoles doon sa Indonesia, doon sa international trade credits, ako ang nag-advise sa kanya. Pero hindi ko alam kung magkano talaga ang pag-aari niya. Hindi ko alam kung ilan ang bangko niya. Hindi niya alam. Pasikat mo tao eh. According to the Securities and Exchange Commission, number of houses owned, 28. Totoo ba yan? Hindi po. Oh, ilan ang bahay mo? Tatatlo? Oh. Ay, kukunti naman masyado. Eh, nasaan itong the others?
Ma'am, may kaso na po kami sa NBI. Sa NBI, sorry po, sa BIR. So, So, doon na lang po namin sasagutin, ma'am. Sorry basta. po. Okay, it's all right. Number of vehicles owned according to Justice Department, 30. All registered under the JLN Group of Companies or JLN Corporation. Totoo ba yun? Hindi po. Oh, ilan lang ang sasakyan mo? Kami magkano? 7 po. 7 lang? Number of accounts with banks, 415 accounts with 17 different banks. Ilan lahat? Hindi po, pero I invoke my right ho dahil, Okay. thank you Yeah. po. Pero hindi ganun kadami. Alright. Na-exaggerate. No? Pero, sa lahat nito, hindi intindi ito ni Rene Villa who claims to be your lawyer. International trade lawyer daw siya. Ulit naging OFW. Ay di lahat palang mga kasapi ng pamilya natin na OFW, pwede na sila ngayon tawagin ng mga human resource experts or management experts, kung ganyan rin lang, no? Yung abogado mong yon, suspitsoso ako doon. Sayang ilong ko pa man din. Catholic ties mo. Is it true that you are close to the former parish priest of Quiapo Church? Opo. Yes. So, tinuruan ka niya o sarili mo, alam mo ang 10 Commandments, hindi ba? Opo. Oh, huwag ko nang iparecite sa iyo. Pero, may commandment, you shall not steal. Isn't that so? Tama ba ako? Opo, ma'am. Oh, naniwala ka bang tama iyon? Opo. And yet you steal. Oh, anong klaseng katoliko ka? Ngayon, are you familiar with the commandment, you shall not tell a lie? Opo. Oh, ngayon lang nagsisinungaling ka sa akin eh. And still, with a plunder case against you, you remain and consider yourself to be a devout Catholic? Ikaw ba'y debotado pa rin Katoliko? Opo. Ay maniwala ka na lang, magdasal ka na lang ng Diyos pag namatay tayong lahat ay Katoliko. Dahil napakahirap i-forgive yung mga kasalanan na binagbibintang sa pinto mo. Ngayon, question 6. Ito medyo may pagkaligal, no? Mr. Chair, I will try and be very brief because I'm very conscious that I'm using borrowed time. Perpetuation of testimony. Sinabi ko na sa iyo na ang daming senador, ang daming cabinet members, ang daming congressmen who are murderous. They're not just homicidal. They feel like murdering you. Gusto nilang patayin ka. Kasi dyan sa utak mong yan, nandyan ang pagkakasira ng kanilang mga hindi lamang kayamanan, buhay nila, masisira, pati pamilya nila. Kaya importante na masara, na malagyan ng duct tape, yung electrician's tape, ang bibig mo. Yun ang pinapaalala ko sana sa iyo. Alam mo yan, kasi pag pumunta ka dito balot na balot ka, hindi man makita ang mukha mo. At kaya ulitin ko na naman itong punto na ito. Kung sabihin mo ba, ngayon pa lang, ang totoo, mamaya sa aking mga kapwa senador, di wala ka ng problema. Nalaman na ang totoo bakit ka pa nila patayin? Hindi naman mamamatay ang testigo mo. Well, anyway. Ngayon, pero, dahil sa pinag-initan ka, pwede na maghingi ka ng protection sa ating rules of court. Yung librong pinakita ko kanina, under Rule 134, tawag doon, perpetuation of testimony. Ibig sabihin, ang testimonya mo o yung kwento mo sa korte, kung anong nangyari, magiging permanente yon, maski wala ka na. Perpetuation of testimony. Una, mag-file ka ng petition sa korte. Pag umabot ka sa korte, nakamo, gusto ko sana na hindi na ako pahintayin pa sa bista na ito. Kung hindi, gusto ko nang sabihin ng aking testimonya o